Kaya tadong niya lang. Okay. Purihin ang Panginoon. Habang naghihintay tayo sa ating mga kapatiran, tayo muna yung magbulay-bulay ng kanyang mga salita. Okay? Pag-aralan natin yung 4 na uri ng pag-ibig. Yan, ayon sa banal na kasulatan. Kasi ngayong mga buwan, February, na tinatawag na Month of Love. Yan, araw ng mga puso, February 14. Kaya pag-aralan natin yung pag-ibig. Yan, ayon sa banal na kasulatan. Merong 4 na uri ng pag-ibig na sinasabi kasi sa banal na kasulatan. Yun. Pero bago yun, alam mo na yung definition ng pag-ibig. Sino nakakala? Action word. Yun, tama. Love is an action word. Ano pa? Yung pinaka-definition niya. Ano yung pag-ibig? Ang pag-ibig ay ang Diyos. Tama, Brother Daniel. Yan. 1 John chapter 4, verse 8. Ang talagang ibig sabihin ng pag-ibig, ang Diyos. Siya yung source ng pag-ibig eh. Ang Diyos. Okay? Tandaan natin yan. Pag sinabi what is love, God is love. At love is an action word. Kasi dinemonstrate ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Okay? Sabi ng Bible, binigay ng Diyos sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So, ibig sabihin, yung kaisa-isang bugtong niyang anak na si Jesus, gagawin mo yan lang, di ba, pagka tayo nga, nawala ng alagang hayo o aso, malulungkot tayo. Pero yung Diyos, hindi niya, pinanghinayangan yung kanyang bugtong at kaisa-isang anak na si Jesus, na sabi ng John chapter 1, kasama niya sa simula pa lang. Sakit nun. Minsan kapag may mga mahal sa buhay tayo mag-abroad, masakit kapag aalis sila, lulungkot tayo. Pero yung Diyos, nakasama niya ng pasimula pa lang, ay talagang ibinigay niya yung kanyang anak. Nakasaksak para sa atin, mga makasalanan. At sabi ng ibang bahagi ng banal na kasulatan, oo, pwedeng merong tao mag-alay ng buhay, pero hindi sa kagaya ng isang tao makasalanan, sa mga tao matuwid. Pero ang Diyos, sa ating mga makasalanan niya, ibinigay ang kanyang buhay, ang kanyang anak, si Jesus Christ, na hindi naman tayo karapat-dapat pagbigyan. Kaya dinemonstrate niya yung kanyang pag-ibig sa atin, sa pamamagitan ng pagbibigay ng buhay ng kanyang anak, para patayin sa krus, okay? Para tubusin yung ating mga kasalanan. Amen? Kaya sa oras na ito, tayo mag-aaral ng 4 na uri ng pag-ibig. Pero yun, gaya nga natin sinabi, what is love? God is love. And love is an action word. Kasi gumawa ang Panginoon ng hakbang para ipakita yung pag-ibig. Sabi ng Pilipos chapter 2, verse 6. Okay, Pilipos chapter 2, verse 6, sabi rito, kahit siya likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling patay ang Diyos. Sa halip kusa niyang hinubad ang pagiging kapatay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao, nagpumaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Pero bago yun, tayo muna ay manalangin. Lord, salamat po sa iyong buhay at banal na salita na aming binubulay-bulay. Patnubayan mo kami sa oras na ito, tanghiling namin sa iyo, buksan mo ang aming espiritual na paningin at abuksan ang aming puso espiritual upang tanggapin namin ang iyong salita na nais mong ibahagi sa amin. Purihin ka, patnubayan, pagpalain mo mga taong naririto, maging sa aming mga kapatiran na ngayon ipaparating na sa lugar na ito. At maging sa mga kapitbahay namin na abutin ng tinig ng mensahe mo, Panginoon. Sumakanila nawa, Panginoon, ang iyong pag-ibig. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan ng Diyos sa kanyang lahat ng parangal at papuri. Yun. Demonstrate ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pagsugo sa ating Panginoong Hesus. Nang sabi ng Pilipos 2:6, si Jesus Christ, ang ating Panginoong Hesus, siya ay Diyos, likas na tunay na Diyos. Pero,
hindi niya isinabuhay sa mundong ito ang pagiging Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging pantay ng Diyos. Kasi ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo pantay sa pagiging Diyos. Okay? Sila ay isa sa pagiging Diyos. Sila ay isa sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Sila ay isa sa kapangyarihan ng isang Diyos. Kaya pantay sila. Kaya si Jesus Christ na anak ng Diyos, hindi niya pinagpilitang mabuhay pantay ng tatay niya. Kasi kapag yung tatay mo ay, ano pinili ni Brother Daniel? Belisardo. Yung apelido ng tatay niya, nadadala niya yan sa kanyang pagsila. Kaya ang apelido niya ay Belisardo rin. Amen? Ganon. Kaya ganon din si Jesus. Kung yung Diyos yung tatay niya, siyang anak, natural Diyos siya. Okay? Ganon po yun. Kaya, pagiging kapantay ng Diyos ay naging katulad ng isang alipin, ipinanak siyang tulad ng karaniwang tao. Iyan yung pag-demonstrate. At naman si Kristo yung maging tao, nagpabumaba siya at naging masuluri hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. So, ibig sabihin, pinatunayan ng ating Panginoong Hesus ang kanyang pag-ibig din sa atin sa pamamagitan ng kanyang kapakumbabaan hanggang kamatayan sa krus. At hindi biro yung kamatayan sa krus. Sa pag-aaral, ang mga taong ipinapako sa krus, yung mga taong mga talagang makasalanan. Yung mga, kumbaga sa atin ngayon, yung nahatulan ng bitay. Wala nang yung pinakamasamang tao na talaga ang dami ng kaso. Doon ganun din yung panahon. At si Jesus Christ ay banal at walang kasalanan, pero siya ay pinako sa krus, inako niya yung kasalanan nating lahat. At pinatunayan niya yun dahil sa pag-ibig niya sa atin. Kaya love is an action word. At yung Diyos naman na makapangyarihan sa lahat, hinintulot niya, gumawa siya ng hakbang, nag-isip siya ng plano para tubusin tayo at ang anak niya si Jesus na pinakamamahal niya, ibinigay niya para sa atin upang ipakita ang kanyang pag-ibig din sa atin. Amen? At dahil dito, lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay ang kanyang pangalan higit sa lahat ng pangalan. Na sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Okay? Kaya sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, lahat ng tuhod ay luluhod. At sa ikaluluhati ng Diyos, Filipos 2:11, at para sa ikaluluhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Yesu Kristo ang Panginoon. Kaya ito yung takati. Yan. Yun yung ating pangalan sa sect. Hindi mahalaga yung pangalan. Okay? Pero sabi rito, Jesus, the name of God Church. Kasi ang pangalan ng Diyos ay ibinigay sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. At yan ay matatagpuan si John chapter 17 verses 11 and 12. Okay, yan. Sige, basahin natin. May Bible dyan. John 17, 11 and 12. Basa para mapakinggan ng lahat. John chapter 17 verses 11 and 12. Pakibasa, Sister Laura. Ayan yung mic ko, yung kulay blue. Ito. John chapter 17 verses 11 and 12. Okay, pagin ng Panginoon. Sige, pakibasa. John 11, 17 and 12. Yan, pagin ng Panginoon. Sige. John 17, 11. 11, tsaka 12. Amen. Sige po, upukan po kayo. Yan, Brother Kian. Magandang umaga sa ating lahat. At ngayon ako papunta na sa inyo, iniiwan ko ang iyong sanlibutan. Ito'y ngunit sila'y nasa sanlibutan. Sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. At pangalang ibinigay mo sa akin upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayon din naman sila'y maging isa. Amen. Purihin ang Panginoon. Yan. Sabi ng John 17, 11 and 12, sabi ron, pakinggan natin maigi kung bakit ang pangalang Jesus, ang pangalan ng Diyos. At ngayon, ako'y pupunta na sa iyo. Si Jesus ito nananalangin sa Ama ng makapangyarihan. Iyon ko na sa libutan ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin. Upang kung paanong ikaw at ako ay isa,
isa, gayon din naman sila ay maging isa. Sabi ng 12, habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin, pinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila maliban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Okay? Kaya ang pangalan ng ating Diyos ay nakay Jesus na anak niya. Amen? Kaya sabi ng John 17:11, ang pangalan mo na ibinigay mo sa akin na si Jesus na nananalangin na nagsasalita ng oras na yun. Kaya yung pangalan ng Ama ay taglay-taglay niya dahil siya at ang Ama ay isa sa pangalang Jesus na ibinigay ng banal na kasulatan. Amen? Kaya ngayon, Jesus, the name of good church, yung ating pangalan. Amen? Naipasok natin yung pangalan natin. Sa siklang yan. Pero hindi mahalaga yan. Ang mahalaga ay si Jesus na nakatira sa ating mga puso. Yun ang mahalaga. Kasi yan, hindi naman tatanungin niya pag nasa langit na tayo. Anong tatak ng sekta mo? ng simbahan nyo. Kasi ang Jesus, the name of good church, hindi naman ito sekta o relihiyon. Okay, ito ay pangalan lang bilang pangalan ng ating iglesia, literal, dahil kailangan sa ating pamahalaan. Okay, hindi register yan sa sect, pero hindi yan ang magiging dahilan ng ating kaligtasan. Kasi ang Jesus the name of God, ito ay non-sectarian full gospel Christian ministry. Hindi po ito religion. Hindi po ito sekta. Hindi po ito grupo. Okay? O grupo ng mga maharlikang pari. Sabi ng Bible, spiritual. 1 Peter 2:9. Grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan, bayang pag-aari ng Diyos. Sa madaling salita, tayo po ay mga born-again Christian na mayroong mga personal na relasyon sa Diyos. Sin tayo naniniwala na ang relihiyon ay makapagliligtas sa tao. Kasi ang tunay na relihiyon ay si Jesus Christ na nabubuhay sa ating mga puso. Amen. Kaya ano dapat natin gawin? Magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Diyos. At iyon, yung pagiging born-again na tinatawag. Amen? Okay. Kaya yun. Ang pangalan ng ating Panginoon Jesus na ng ating Diyos na ibinigay sa banal na kasulatan ay yung taglay ng kanyang anak na si Jesus Christ na nasa sa kanya. Okay? Kasi si Jesus, nabuhay sa mundong ito, hindi para sundin yung kanyang sarili. Tandaan natin yan. Si Jesus Christ nabuhay sa mundong ito ay para tuparin yung kalooban ng kanyang Ama na nasa langit. At ganoon din dapat tayo kung paano nabubuhay sa mundong ito. Hindi tayo dapat mabuhay sa ating mga sariling lakas, kakayahan, karunungan, kundi dapat mabuhay tayo sa buhay ni Jesus Christ na sa ilalim na sa buhay ng kanyang Ama na nasa langit. Amen? Kaya pamumuhay sa buhay ng ating Panginoong Hesus, yun yung pagiging born again. Amen? Pagiging Kristiyano na tinatawag o tagasunod ni Kristo. Pero sa oras na ito, pag-aralan natin yung 4 na uri ng pag-ibig ayon sa banal na kasulatan. Amen? Meron ba kayong idea kung ano yung 4 na uri ng pag-ibig ayon sa banal na kasulatan? Na tinatawag, meron ba? Merong 4 na uri ng pag-ibig. Ano yung isa? Agape. Tama. Love of God. Agape. Ano pa? Philia. Eros love at Storge love. Yan. Okay. Pag-aralan natin yung unang mamaya ni agape, huli na natin yung pag-ibig ng Diyos. Okay? Yung unang uri ng pag-ibig. Okay? 4 kasi yan. Meron tayong Philia, Eros love, Storge at agape. Okay? Philia. Number 1, Philia love. Yan. Ito yung pag-ibig na nararamdaman bilang kapatid o kaibigan. Okay? Tanda kasi ibang uri yun. Isang uri ng pag-ibig na ipinapakita sa pamamagitan ng turing mo ang isang tao, kapatid o kaibigan. Okay? Paano mo ba papakita yun? Na kapatid ang turing mo sa kanya o kaibigan. Pwedeng ginagalang mo siya. Tama? Okay, tama. Kasi pag may pag-ibig ka, meron kang paggalang. Kasi kung babalikan natin yung Galatians 5:22, kasama rin yun, ang bunga ng pag-ibig. Pero yun kasi yung pag-ibig ng Diyos eh. Pero sama na natin yun. Bunga, Galatians 5:22. Sabi doon, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan. Kasama rin yung kabaitan, kabutihan, katapatan na inuukol natin sa ating
mga kapatid o kaibigan. Tama po ba? Yeah. Ang tawag doon, Philia love. Number 1, Philia love, ibig sabihin pagmamahal bilang kapatid o kaibigan. O, basahin natin yung John chapter 15, verse 13. John chapter 15, verse 13. Kung meron kayong mga Bible, walang pag-ibig na higit pa kaysa pag-ibig ng isang tao nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Okay? Meron din pag-aalay ng buhay bilang kaibigan. Okay? Kaya ito yung Philia love. Pag-ibig bilang kaibigan. Okay? Ano pa? Pilipos 2:1-4. Philippians chapter 2 verses 1-4. Ewan ko lang kung tama yung aking yan. Kaya nga sapagkat mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo. Mayroong kaliwan ng pag-ibig, mayroong pakisa sa Espiritu, at mayroong kagandahang loob. At malasakit para sa isa't isa. Okay? Sabi dito, mayroong malasakit para sa isa't isa sa kapwa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan, magkaroon kayo ng isang kaisipan. Kasi si Jesus Christ, iniisip niya yung mga tao, nakauri niya bilang tao. Kasi si Jesus Christ, nung bumaba siya sa mundong ito, nagkatawang tao siya, sabi ng John chapter 1. Naging tao ang salita. Kasi si Jesus Christ ay salita ng Diyos. Siya yung Word of God. Pero nung siya bumaba sa mundo, sabi ng John chapter 1, naging tao ang salita. Kaya, naging talagang totoong tao siya, kaya siya ay mayroong dual nature. Tandaan, si Jesus Christ ay mayroong dual nature. May dalawang uri ng pagka-tao at pagka-Diyos. Siya ay may dual na kalikasan, nature. Okay? Siya ay 100% human, 100% God. Okay? Siya ay Diyos. At sa kabilang banda, siya rin ay 100% tao. Bakit? Sa paano paraan natin, nasasabing si Kristo ay naging tao, ano yung meron siya? Siya mga nakakaalam. Ano yung katibayan na si Kristo ay naging tao? 100% man. Siya ay may katawan, may laman. Meron siyang buto. Tama? Kasi sabi ng Bible, John 4:24, ang Diyos ay Espiritu, ay si Jesus ay Diyos, at Espiritu siya. Tama? At ang Espiritu, hindi nakikita. Sabi ng Hebrew 1, sino ba ang anghel kung gano'n? Sila yung mga Espiritu na hindi natin nakikita. Kaya si Jesus Christ din ay Espiritu, at hindi rin siya nakikita sa totoo lang, pero nagkatawang tao siya, at nagkaroon siya ng laman, buto, na nakikita natin. Okay? At hindi lang yun, yung nararamdaman natin, nararamdaman niya. Kaya nga siya nung ipinako sa krus siya'y nauhaw. Tama mo ba? Nahirapan. Nagdasal siya nung sa Getsemani. Panginoon, Ama, huwag mong ihintulot ang sarong ito ng iyong puot. Kasi alam niya, nabubuhatin niya yung krus na napakabigat. At hindi lang yung krus na napakabigat na yun, iaakit niya yun sa bundok ng mga bumo. Okay? At maglalakad siya doon. Paakyat, buhat niya yung krus, ang bigat noon. At habang binubuhat niya yung krus na yun na napakabigat, iaakit niya sa bundok ng mga bumo, sinisipa siya ng mga tao na kanyang pinakain. At habang sinisipa siya ng mga tao kanyang pinakain, pinagaling sa may sakit, dinuduruan pa siya doon. At habang dinuduruan siya ng mga tao kanyang pinagaling at pinakain, sinasampal siya at binabatukan. Jesus, kung ikaw anak ng Diyos, hulaan mo kung sino ang bumatok sa iyo. Biruin mo yun, ha? Kaya siya nanalangin, nakikita niya yun. Dahil siya ay Diyos, 100%, meron siyang kakayahan na basahin ang isip mo. Siya ay all-knowing God. Omniscient God. Tama po ba? Tandaan natin tatlong katangian ng Diyos. Ang Diyos ay omnipotent. Makapangyarihan. Si Jesus ay omnipotent. Makapangyarihang Diyos. Kahit siya'y nagkatawang tao. Bakit? Paano ang paraan natin na sabi makapangyarihan siya? Napansin niyo yung bagyo? Tumigil ka. Hangin, pumayapa ka. Yung naglayag sila Peter sa lawa. At si Jesus Christ natutulog. Biglang bumagyo. Lumakas yung hangin, lumaki yung mga alon, natakot sila Pedro. Panginoon, hayaan niyo ba kaming mamatay sa bagyong ito? Sabi ni Jesus Christ, napakaliit ng inyong pananampalataya.
Hangin, tumigil ka. Bagyo, huminto, sumunod sa kanya yung bagyo, siya'y makapangyarihan. Kaya siya'y omnipotent. Hindi lang yun, pinagaling niya yung mga bulag, nilinis niya yung mga ketongin. Tama po ba? At yung babae, dinudugo, na ilang taon na siyang dinudugo, na wala ng pag-asa. Ano ba yung sakit sa pagdurugo sa panahon natin ngayon? Ano ba yung sakit na? Yung pagdurugo, may tawag doon eh. Mayoma. Mayoma, parang gano'n. Wala lang mayoma, parang gano'n. Tama po ba? Mayoma, hindi ko alam po yun yung sakit niya. Pero sa panahon natin, mayoma tawag doon eh. Na matagal na panahon na parang wala nang lunas. Ang sabi ng babae, mahawakan ko lang damit ng ating Panginoong Jesus, ako ay gagaling. Pwede pa. Pero niya, hindi pa nagsalita si Jesus at hindi alam ni Jesus. Pero alam niya yun eh, all-knowing siya eh. Nakita niya yung pananampalataya ng babaeng balo. Anong babae na yun na dinurugo sa kanyang pananampalataya? Kahit hawakan ko lang ang damit ni Jesus ng aking Panginoon, ako ay gagaling. At yung nahawakan niya yun, sa dami ng mga tao na may naharamdaman ni Jesus na hinawakan yung kanyang balabal o damit o yung nakalaylaya ng kanyang damit. Sino yun? Sabi naramdaman niya may lumabas na kapangyarihan, pero damit na lang yan ha. Nasuot lang ni Jesus na hawakan at naramdaman ni Jesus may lumabas na kapangyarihan sa kanya, may gumaling. Kaya yung dinurugo. Sabi ni Jesus, wala pa akong pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Amen? Si Jesus Christ ay omnipotent. Ano ibig sabihin ng omnipotent? Makapangyarihan Diyos. Kaya kapag tayo tatawag sa Kanya, mga magulang, mga kapatid, kahit ano pa ang iyong matinding suliranin o ano pa ang karamdaman na pinakamalala na iyong daladala sa pangalan ni Jesus, ito ay tiyang nagagaling. Amen? Sa ating pananampalataya sa Kanya. Kaya tandaan natin si Jesus, omnipotent. Amen? Makapangyarihang Diyos. Hindi lang yun, siya ay omniscient God. Na Diyos na lahat ay alam. Kaya alam niya yun. Yung bagay na iniisip natin ngayon, gagawin natin mamaya, alam niya yun. Hindi tayo mapagtago sa Kanya. Kaya ang dapat natin gawin, magtapat tayo sa Kanya ng lahat ng ating kahinaan. Amen? Siya ay all-knowing. Siya ay Diyos. At nabuhay siya, meron siyang dual nature. Kaya sabi niya sa mga Persi, ano ba yung sinasabi ninyo? Ano ba ang mahalaga? Yung sabihin ko, tumayo ka at ikaw'y pinagaling. Kaya sabi kasi, nagpapagaling siya sa araw ng pagpapahinga. Ano ba ang higit na mahalaga? Yung pagsunod sa utusan, ang sabihin, tumayo ka para lumakad at ngayon ikaw magaling na. Okay? Kaya alam niya yung mga bubulungan ng panahon na mga nakakasalamuhan ng tao. Napapasa niya yung isip. Kaya siya ay omniscient. Lahat ay alam. Yung iniisip natin ngayon na nakaupo dyan, alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos kung nagsisisi tayo sa ating mga kasalanan, alam ng Diyos yan kahit hindi na natin sabihin. Alam niya yan. At alam ng Diyos kung tayo nanganalangin sa ating mga puso. At hindi lang yun, ang Diyos ay omnipresent. Ano yung sabihin ng omnipresent? Si Jesus ay omnipresent. Nasa kahit saang panig o dako. Kahit saan ka naroon, pag tumawag sa ating Panginoong Jesus, siya ay kasama mo. Sapagkat siya ay isinilang bilang Emmanuel. Alam, ibig sabihin, ang Diyos ay nasa sa atin. Kaya kapag tayo sumampalataya sa Kanya, tandaan natin, natutupad sa atin ang pangalan, Emmanuel. Na ang ibig sabihin, ang Diyos ay nasa sa atin. At pangako niya yan sa Matthew 28:19-20. Tandaan ninyo ito, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi lang mamaya, hindi lang bukas o sa makalawa, hindi lang pag birthday mo, hindi lang pag may sakit ka, hindi lang pag may problema ka, kundi hanggang sa katapusan ng panahon kung ikaw ay mananampalataya sa Kanya. Amen? Kaya palapakan natin ng Panginoon. Dahil doon sa katangian ng ating Panginoon Jesus, meron tayo matibay na saliga na ating pag-asa o kaligtasan sa buhay natin. Amen? Okay, kaya tandaan si Jesus Christ may dual nature, 100% God, 100% man. 100% man, nanalangin siya, Ama, patawarin niyo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kasi kagaya natin, na tayo nakakaalam ng ating mga ginagawa literal, yung mga tao nag-judge sa Kanya,
na siya ay makasalanan, nagpapanggap kang Diyos. Hindi kasi nila alam, pero alam ni Jesus yon. At alam niya rin yung isip ng tao, Lord, hindi po kasi nila ako kilala talaga. Kaya idinalangin niya sa Diyos yung mga tao na yon. Kasi bilang tao, gano'n ang naisip natin eh. Madali tayo mag-judge eh. Tama po ba? Kaya alam ni Jesus yung Lord, ginadjudge po nila ako, pero Lord, hindi nila kasalanan yun eh. Hindi kasi po nila alam na Diyos ako. Tama po. Kaya alam ni Jesus yung kaisipan at damdamin ng tao kasi siya'y naging tao. Napagod, nalungkot, nauhaw, nagmahal din siya, nagmalasakit, kumalinga, dumamay. Alam niya yung pakiramdam ng mga inaapi. Alam niya yung pakiramdam na naghihirap kasi siya mahirap din, pinanganak siya sa sabsaban. Amen? Tatay niya si Joseph, na karpintero. Amen? Hindi mayaman si Jesus ng pinanganak, kaya alam niyang gamayan yung mahihirap dahil siya dumating para sa mga walang-wala. Amen? Kaya tandaan natin, maasahan natin si Jesus. Mahal tayo ni Jesus. Kaya ngayong buwan na ito, love is an action word. At ginawa ni Jesus yun, dinemonstrate niya ang kanyang pag-ibig nang dumating siya sa mundo bilang tao na nakararamdam ng pakiramdam ng isang literal na tao kagaya natin. Nahihirapan, ng pakiramdam ng tao walang trabaho, pakiramdam ng tao nagugutom, kasi siya nagugutom din. Amen? Sabi niya nga, ang anak ng tao ay walang matirahan, walang makain. Amen? May madadatnan pa kaya ang anak ng tao na may pananampalataya. Oo, may mga tao umiibig din. Sabi niya gano'n. Kasi naranasan niya lahat yun at gusto niyang i-demonstrate ang kanyang buhay para sundan ng mga mananampalatayang kagaya natin na makakaalam ng kanyang buhay. Kagaya ng hinahayag natin ngayon na siya ay merong 100% man na naranasan yun, nararanasan natin ngayon. Amen? Kasi hindi niya maipakikita yung sa atin kung hindi niya dadanasin yun na makikita natin pagdating ng panahon na ito. Amen? Kaya naisulat yung kanyang buhay para makita natin na hindi tayo iba sa kanya. At lahat ng bagay na yung dinaanan niya, higit pa sa dinadaanan natin ngayon. At napagtagumpayan niya yun at pinagtagumpay niya na tayo doon kung tayo mananalig sa kanya. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoong Jesus. Okay, pumigil ang Panginoong Jesus. Amen? Kaya yun, love is an action word. At ginawa niya yun, pinakita niya sa atin. Okay? Kaya ito yung apat na uri ng pag-ibig. Ano yung una? Una, philia love. Pag-ibig bilang kapatid o kaibigan. Okay? At sabi kanina ng John 15:13, ulitin ko lang, John 15:13, yan. Sabi dito, walang pag-ibig na higit kaysa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. O, pag-ibig sa kaibigan, pwede din mangyari yun. Pag mahal mo yung kaibigan mo, sabi dito, dapat nag-aalay ka rin ng buhay para sa kanya. Okay? Kagaya ni Jesus Christ na naging tao, inalay niya yung buhay niya, tao siya, sa cross. Tayo rin naman, bilang huwaran natin si Jesus Christ, dapat inaalay din natin yung buhay natin sa ating kapatiran. Okay? Kailangan meron din tayong concern sa kanila. Alam din natin yung mga pangangailangan nila kasi yun yung pag-ibig sa kaibigan at kapatiran. Philia love. Amen. Ano ba? Pilipos 2:1, ito yung kanina na tinalakay natin patungkol kay Jesus Christ. Pilipos 2:1-4. Okay, balikan ulit natin isang mabilis na pagbasa lang. 2:1-4. Sabi rito, kaya nga sapagkat mayroong kasiglahan ng buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikisa sa Espiritu Santo, mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Pag mahal mo yung iyong kapatid o kaibigan, mayroong kang malasakit. Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng isang kaisipan, magbuklod kayo sa isang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anumang dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip bilang tanda ng pagpakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Yun ang tunay na pag-ibig sa kapatid at kaibigan. Ibig sabihin, hindi ka focus sa sarili mo, kundi nag-concern ka, imbis na sa sarili mo, sa iba, higit sa lahat. Ibig sabihin, no? Hindi mo pala kailangang unahin yung sarili mo. Ang mahalaga sa Diyos pala, yung inuuna mo yung iba kumpara sa'yo. Pero bakit kaya? Sa tingin niyo bakit? Kasi, tinanggap mo na yung Diyos sa buhay mo eh. Kapag nasa iyo na yung Diyos, lahat nasa iyo na eh.
Paano yung kapatid mo na wala pa sa Diyos? Kawawa naman siya. Tama mo ba? Kaya dapat natin palang pagmalasakitan sila. Tama, hindi gigit siya lahat kaysa sa atin. Kasi sabi ng Matthew 6:33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Kaya kapag nahanap mo na si Jesus Christ sa buhay mo, at nagbagharian ka na niya, hindi mo na pala dapat problemahin sarili mo. Dapat ang pinoproblema mo yung kapwa mo na kasi kawawa naman siya, wala sa kanya si Jesus, na mag-source ng living water ng bread of life. Okay? Kaya kapag mapapahamak siya pagdating ng panahon. Kaya mas focus ka dapat sa kapatiran. Ano dapat mong gawin? Ipanalangin siya, damayan siya sa lahat ng oras. Kung may mga bagay na dapat kang maitulong sa kanya, pwede palang tulungan mo siya. Yun yung itinuturo sa atin ng pag-ibig sa kapatiran ayon sa mga verse nating binasa. Kasi Philea love ay pag-ibig bilang kapatid o kaibigan, at ang tamang bagay na may ipakita ang ating pag-ibig yung pagdamay sa kanila at hindi bigyang pansin higit yung ating sarili. Kaya alam, ang hirap, no? Halos lahat ng tao nabubuhay sa sarili talaga. Pag-gising mo sa umaga, trabaho agad iisipin mo, kumain, pambiling bigas, wala ka lang bigas, may pupunta sa'yo, maghihinging tulong, bigay mo kaya yung bigas niya isahin mo. Sa tingin mo, yung 1 kilong bigas na kulang na sa inyong pamilya, kasi 10 kayo, haba kulang yung 1 kilong bigas. Ito na lang yung bigas mo, bigla may kumatok sa'yo. Naisip niya si Kian, Christian to, born again to. Baka dito, kasi mabait yung mga born again eh. Dito, siguro bigyan niya tayo ng bigas. Kumatok, baka meron kong bigas dyan, kasi wala pang makakain yung anak ko eh. Papasok sa school, wala namang baon, basta may makain na, kawawa naman. Kung bigyan mo ako ng bigas, sa tingin mo, bibigay mo kaya yun? Yun totoo. Mukhang mahirap, di ba? Kasi kulang na nga sa inyo yun eh. Pero ang tunay pa lang, nagmamahal sa kaibigan ng kapatid, ibibigay niya yun. Lalo na kapag ikaw ay anak na ng Diyos. Kasi alam mong hindi ka pababayaan ng Diyos eh. Tama ba? Si Elias, nung nagkaroon ng 3 years na taggutom, nagpadala ang Diyos sa kanya ng uwak. Tama mo ba? Uwak, nagpakain sa kanya. Uwak, ano ibig sabihin ng uwak? Maramot yung uwak eh. Marumi yung uwak. Unbeliever. Makasarili yung uwak. Yun yung katangian ng uwak. Pero inutusan ng Diyos yun para sa kanya. Kasi alam niya yun eh. Si Elias eh. Tama po ba? Sa atin pa kaya. Nakagaya rin ni Elias na anak niya rin. Amen? Hindi tayo mababayaan ng Diyos. Kailangan lang natin maniwala. Kaya nga sabi ng John 3:6, "That's whoever believes on Him." Tama ba English natin? Tama ba? Kung sino man, individual, ang sino man, individual ikaw mismo, tinakausap ng Diyos, individual. Ang sino man sa inyo, sumampalataya, mararanasan niya yung pag-ibig ng Diyos. Yung sinasabi ng Diyos dito. Amen? Kaya tandaan natin yung Philea love, pag-ibig sa kapatiran, at sinasabi ng mga verse na ito, yung tamang pag-ibig sa kapatiran. Hindi yung pagkuna ng ating sarili. Amen? Purihin ang Panginoon. Number 1, Philea love. Number 2, Eros love. Pag-ibig na pagnanasa, ito ay para sa taong ating ninanasa. O minamahal sa mga girlfriend, sa iba pa yung mag-asawa eh. Okay? Sa ating mga ninanasa. O may pagka-green-minded pala itong Eros love na ito. Nabasahin natin yung aklat ng Awit ni Solomon, chapter 1, verse 2. O Awit ni Solomon, chapter 1, verse 2. Okay, sabi nito, Akong ito'y pinupupog, sinisiil mo ng halik. Ang dulot ng pag-ibig mo'y mainam pa sa alak. So, ibig sabihin, pag-ibig ito sa kasintahan. Ama? Hindi ninanasa mo. May pagka-green-minded ito. Amen? Okay. Yun yung Eros. Pag-ibig, dagdagan pa natin yung verse para maintindihan. 1 Corinthians 13:4-7. New Testament. 1 Corinthians 13:4-7. Yan, 4-7. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi magagalitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtalim sa kapwa. Hindi na niya ikinatutuwa gawain masawag, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa at pagtiis.
hanggang wakas. Okay, pala yun. Pag-ibig sa ating kapareha o sa ating mga minamahal o dapat matiisin hanggang wakas. Yun yung tamang pag-ibig sa eros love. Okay? Hindi lang dapat aninanasa mo o yung kanyang halimuyak. May pag-green no? Pero dapat ikaw ay mapagtiis hanggang wakas sa ikaayos. Dapat nagtitiis ka. Ephesians 5:25. Epeso 5:25. Amen. Yan, sabi rito. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Pag-ibig, yan, sa kasintahan, sa asawa, sa relasyon, yan, eros love. Okay? Kaya dapat ang pag-ibig na yan, ang sentro niyan, ang Diyos. Amen? Nabubuhay ka na mag-iisin. Iis mo yung kuminsan sa mga lalaki, yung asawa mo na maingay. sabi nila mga babae daw, maingay daw yan eh. Pero hindi naman lahat. Konti lang. Konti lang naman. Ganon din naman sa mga lalaki, sa mga babae. Tinitiis nila yung mga lalaki na matigas ang ulo. Okay? Matiisin, sabi doon. At sabi rito, mga lalaki, minamahal dapat ang asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Okay, tayo yung mga iglesia, tandaan natin hindi yung relihiyon, hindi yung tatak ng simbahan, tayo yung mga iglesia. Ang ibig sabihin ng iglesia, pamumuhay ng individual na taong ginawang ulo si Kristo at tayo yung naging parte ng katawan. O pamumuhay ng mga taong may relasyon sa Diyos, pagiging born again. Ang ginawang ulo si Jesus Christ at tayo naging bahagi ng kanyang katawan. Mga tao kinalimutan ng kanyang buhay at inilaan para sa Diyos ang kanyang buhay. Roma 12:1. Nag-alay ng buhay sa Diyos. At pagka gano'n na natin ang ating buhay, dapat mahal natin ang ating kasintahan, ang ating asawa. Dapat nagtitiis tayo sa kanila hanggang wakas ng ating mga buhay dahil mahal natin ang Diyos. Amen? Pangatlo, istorge lang. Pag-ibig sa pamilya. Okay, pag-ibig sa pamilya. Ito yung pagmamahal sa pamilya. Roma 12:10. Roma chapter 12 verse 10. Sabi rito, yan. Magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Yun dapat ang pagmamahal natin sa ating pamilya. Dapat tinuturing natin pamilya ang bawat isa. Okay? Dahil sa Christianity, tayo yung mga tunay na magkakamag-anak. Tayo kasi ay mga mamamayan ng langit. Ang tatay natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo, yung mga tunay na magkakamag-anak talaga. Yung mga kamag-anak natin sa laman, kapag hindi sila naging kagaya ng pananampalatayang meron tayo, o hindi nila naging tatay ang Diyos, hindi natin sila tunay na kapatid o pamilya. Yun ang totoo. Kasi yun talaga yung salita ng Diyos. Sabi ng Hebreo 4:12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas sa ilang tabak na magkabila ang talim. Ito'y tumatagos sa kaibuturan ng ating mga puso. Masakit pakinggan ang salita ng Diyos. Pero may pastor, hindi ko talaga pala totoong pamilya yung tatay ko. Doon ako lang galing. Yun ang totoo eh. Wala tayong magagawa. Kung hindi siya sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, talagang hindi tatay niya ang Diyos. Kasi may dalawang ama na kinikilala sa mundo. Ano yung isang ama? Ang Diablo. Pangalawang ama, higit sa lahat, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. May dalawang ama. Kaya kapag hindi mo kinilala ang Diyos bilang Panginoon at Hari ng buhay mo, hindi mo ama ang Diyos, yung Diablo yung tatay mo. Kaya kung isa sa mga miyembro ng pamilya natin hindi naniniwala kay Jesus, o hindi sumusunod sa plataforma ni Jesus, o sa buhay ni Jesus, kahit tatay mo pa siya, hindi niya ama ang Diyos, hindi mo siya kapatid. Payag ka ba, kapatid mo siya hanggang sa hangganan ng buhay mo? Kung sa impyerno siya mapupunta, susundan mo ba yung tatay mo doon? Tama mo ba? Saan ka pupunta? Sa tatay mo na Diyos o sa literal na tatay mo na ipapahama ka? Anong pipiliin mo doon? Tatay mo na Diyos, siyempre. Kaya yung kaligtasan, individual yan. Personal yan. Kung ayaw ng mga tao na sila ay maligtas, hayaan mo sila. Pero gawin mo ang lahat ng makakaya mo para ipakilala si Jesus para maligtas sila.
Pero siyempre, kung ayaw nila, huwag kang sumama sa kanila, iligtas mo yung sarili mo. Tama ba? Kasi ang impyerno, habang panahon kang parurusahan doon. Kahit mahal mo pa yung anak mo, kung ayaw niya, wala kang magagawa. Ano ba mahal mo? Siya o yung Diyos? Ano yung tamang desisyon? Yung Diyos. Yung anak mo, wala ka nang magagawa doon kung ayaw niya talaga sa Diyos. Ang mahalaga, dapat gusto mo sa Diyos. Kasi ikaw yung magdudusa dyan, hindi naman siya eh. Tama? Siya magdudusa sa sarili niya, at ikaw din magdudusa sa sarili mo. Pag natapon kayo pareho sa impyerno, magsisisihan kayo ron. Ngayon, para wala kang pagsisihan, piliin mo yung Diyos. Tama po ba? Amen. Dapat ganun tayo magdesisyon, matibay. Dapat, Matthew 10:37, Brother Niron, okay na ba yung ating PowerPoint? Matthew chapter 10, kung may Biblia kayo pakibukas, Matthew chapter 10, verse 37. Ito yung favorite natin binabasa palagi dito. O sige, pakinggan natin ang salita ng Diyos. Pero kung may Biblia kayo dyan, maraming Bible dyan, buklatin nyo para makita nyo rin. Sabi rito, ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Gawin yun ha. Kung mahal mo ang tatay mo kaysa sa Diyos, hindi ka karapat-dapat sa Diyos. Maging yung nanay mo kaysa sa Diyos, hindi ka karapat-dapat sa Diyos. Maging yung anak mo. Paano apo, pastor? Sino ba yung anak mo? Apo mo yun. Apo ko yung anak ni Brother Daniel, apo ko eh. Tama ko ba? Ganon din yun, hindi ka karapat-dapat sa Diyos. Balik kaibigan, lalo na yun. Magpamilya mo na kayo tinutungol ng Diyos eh. Yung kaibigan, kay Stuera o pastor, kapitbahay. Lalo na yun. Tama ko ba? Sino ba yung una mong mamahalin higit sa lahat? Katulad yung sarili mong pamilya. Pero dapat higit sa lahat yung Diyos. Kasi kung mahal mo ang Diyos, mamahalin din ng Diyos yun. Tama ko ba? Kaya dapat una sa lahat, mahal natin ang Diyos. Kasi kung mahal mo yung Diyos, at alam ng Diyos na mahal mo yung pamilya mo, kakahabagan niya yun. Amen? At gagawa siya ng paraan para mamulat yung kanyang paningin at puso sa kanya. Amen? Ang kailangan natin, believe. Sumampalataya. Kaya lang problema, hindi natin kaya magsakripisyo ng pag-ibig. Hindi natin kaya iwanan yung tatay natin, nanay natin, anak natin, apo natin para sa Diyos. Kaya pareho tayo mababahamak pagdating ng panahon. Pastor, bakit mo nasabi? Alam mo ba kung kailan ka mamamatay sa buhay mo? Sino rin yung alam na mamamatay siya mamaya o bukas? Taas kamay. Diba wala? Ang Diyos lang ang nakakaalam nun. Kaya doon tayo maging maingat. Pwede natin gawin ang lahat ng gusto natin. Palagay natin tama. Pero hindi natin kayang pigilan kung kailan tayo babawian ng Diyos ng buhay. Amen? Kaya dapat tayo maging maingat, lalo na sa pag-ibig. Dapat kasi ang pag-ibig ay binibigay sa Diyos lang. Pero bakit ganun, pastor? Kasi ang Diyos, Exodus 20, ang Diyos ay mapanipuguing Diyos. Ayaw niya na meron siyang kahati sa pag-ibig natin. Dapat siya lang ang nag-iisa doon. At ang benepisyo nun, na kapag siya lang ang nakita ng Diyos sa puso natin, lahat ng mga minamahal mo, na nakikita ng Diyos din sa puso mo ay mamahalin niya rin. Amen? Kaya pinapakan natin ang Panginoon. Kaya nasabi ng Bible, sumampalataya ka, ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas, pero dapat totoong pananampalataya yun. Amen? Kasi pag tuloy kang nananampalataya sa Diyos, yung nanay mo, yung tatay mo, yung kapatid mo, yung anak mo, yung apo mo, kahabagan ng Diyos yan. Pagdating ng panahon, imumulan niya yan sa katotohanan. Amen? Kagaya ng pagmamahal niya sa iyo. Ganun po yun. Ang kailangan gawin natin, unahin natin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Isipin natin yung pileya na dapat marunong tayong mag-sakripisyo ng buhay sa ating kapwa. Kasi yun ang ibig ng Diyos eh. Lahat ay maligtas, kaya mahalin natin yung ating kapwa. Kaya dalawa lang yung utos eh. Ano yung unang utos? Mahalin ang Diyos higit sa lahat. Pangalawa, mahalin ang kapwa. May binanggit bang mahalin mo ang iyong sarili ng lubusan? Wala. Yung Diyos at yung kapwa. Kasi ang Diyos na ang magmamahal sa iyo. Ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Kung tunay mo, sinasampalatayaan ang Diyos na nagmamahal sa iyo. Amen mo ba?
Ganun po yun. Okay. Storge, pag-ibig sa pamilya, number 3. Pilea, pag-ibig na nararamdaman bilang kapatid at kaibigan, at ang tamang pag-ibig para doon, meron kang pagsasakripisyo, pagmamalasakit. Eros love, pag-ibig sa minamahal, kasintahan o asawa, kaya dapat matiisin. Mga lalaki, matiisin sa mga babae, at diba? Sabi nila, mga babae rin, maingay. Pero hindi naman lahat. May maingay din naman lalaki, kagaya ko, maingay ako. Diba? Ingay ko, diba? Kailangan lang ng dalawa matiisin para maging maayos ang relasyon, at dapat ang sentro ang Diyos. Number 3 is storge, pag-ibig sa pamilya. Kaya dapat ang sentro niyan ang Diyos, at dapat hindi natin minamahal una ang ating asawa, ating anak, ating tatay. Dapat una ang Diyos para maging sentro. Okay? 1 Peter 1:22-23. 1 Peter 1:22-23. Ngayon, malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan, at naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid daw ay maging maalab at tao sa puso ang iyong pagmamahala. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng kapanganakang may kamatayan, kundi sa bisa ng buhay at di nagbabagong salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo, gaya ng bulaklak nito. Ang lahat niyang karitan, ang damo ay nalalanta at kumukupas naman ang bulaklak. So, ibig sabihin, dapat walang kupas ang ating pag-ibig sa ating pamilya o sa isa't isa. Okay? Walang hanggan. Kagaya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Okay? At punta na tayo sa pag-ibig ng Diyos, ang agape love, unconditional love. Okay? John 3:16, na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Binigay niya ang kanyang buktong na anak sa ating mga makasalanan. Kaya nga ang kaligtasan natin, hindi bunga ng ating mga sariling gawa. Kaya pastor, ako maliligtas. Bakit? Mabait ako. Tumulong ako sa mga mahihirap. Ginagalang ko ang tatay at nanay ko. At nagtapos ako ng pag-aaral, wala akong inilabos ng tao. Nagpakumbaba ako. Pero ayun ba talaga ang kaligtasan? Hindi ito bunga ng ating mga sariling gawa. Sabi ng Ephesians. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki. Okay? Kasi bakit? Sabi ng binatang mayaman, mabuting guro. Sabi ni Jesus, bakit mo ako tinatawag ng mabuti? Ang Diyos lang ang mabuti. Paano ako makakapuntang langit? Jesus, sabi niya, sabi ng binatang mayaman, sumunod ka sa kautusan. Mahalin mo yung nanay at tatay mo. Sundin mo ang kautusan. Ginawa ko na yun, simula nung maliit ako. Ay, meron ka pang isang hindi nagagawa. Benta mo yung mayroong ari-arian, ipamigay mo sa may hirap lahat. At, lika na, sumunod ka sa akin. Hindi niya yung nagawa sa kanyang buhay. Bagkus, tumalikod siya ng malungkot dahil siya ay napakayaman at hindi niya kaya ialay sa kanyang kapatiran ang lahat ng kanyang ari-arian na meron siya. At una sa lahat, hindi niya kayang sundin ang Diyos na nabuutos sa kanya ng bagay na yon. Kasi sabi ng John 14:15, if you love me, you must obey my commandments. Nautos ni Jesus Christ sa kanya, ibenta mo ang iyong ari-arian, lahat, huwag ka magtitira, ibigay mo sa mga mahihirap. Kasi bakit? Ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas kung ikaw ay sasampalataya o susunod bilang pagtupad mo sa pag-ibig mo sa Diyos. John 14:15. Amen? Ano nangyari? Malungkot siyang tumalikod, umalis, hindi niya kayang gawin sapagkat siya ay napakayaman at hindi niya kayang ialay ang kanyang mga yaman para sa kanyang kapwa. Ayaw niyang kalimutan ang kanyang sarili at ituring na mababa ang kanyang sarili para sa pag-ibig niya sa Diyos upang siya naman ay dakilain ng Diyos pagdating ng panahon. Yun yung bagay na dapat natin sa alang-alang. Na dapat natin iniisip. Hindi bunga ng ating mga sariling gawa. Hindi natin kayang bilhin. Walang ticket na pwedeng sumakay sa jet para lumipad sa langit. Hindi kayang aruhin o abutin ng kahit anong bagay na material ang langit. Okay? Hindi natin kayang maging mabuti dahil ang kasalanan natin ay sa dugo na nanalantay, hindi sa gawa. Amen? Bunga ng ating mana sa ating mga ninunong sa laibatan na dapat hugasan ng dugo ng ating Panginoong Hesus sa cross. At nangyayari lang yan kapag isinuko natin ang ating buhay at natupad ang pangako ng Diyos kay Abraham, Isaac at Jacob sa ating mga buhay. Pastor, ano yun? Yung banal na spirito na ipinangako natitira sa ating mga puso.
na katuparan ng pangako ng Diyos sa atin. Na magagawa na natin ang lahat ng bagay na hindi na tayo kailangan pang diktahan o turuan pa o pilitin pa. Dapagkat kusa natin itong magagawa. Jeremiah 31:33. Jeremiah 31:33. Yan. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel. Pagdating ng panahon, itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. 34. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isang sabihin, kilalanin mo si Yahweh sapagkat ako'y makikilala nilang lahat. Mula sa pinakaaba hanggang pinakadakila sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. Kapag ang banal na Espiritu ay naghari sa ating mga puso, hindi ka na kailangan pang paalalahanang oras na ng pagpunta sa church. Tama ko ba? Oras na ng pagbabasa ng Bible, kapatid. Oras na ng pananalangin para sa bansa, para sa mga may sakit, para sa pamilya. Oras na ng pagtulong, kapatid, kahit ikaw ay nahihirapan sa buhay mo. Oras na ng pagdamay, kapatid. Kasi trabaho yan ang banal na Espiritu na tinanggap natin sa ating mga buhay. Pero kung wala pa yun sa ating mga puso, yun lang. Maaring hindi pa natin napatira ang banal na Espiritu sa ating mga puso. Kasi kailangan pang turuan tayo. Kaya sabi ni Pablo, hindi ko kayo makausap sa paraang karne, kundi ngayong gatas pa rin ang tinuturo ko sa inyo, hindi nyo pa kaya. Bakit? Nanggahari pa rin sa iyo ang tampuhan, inggitan, galit, puot at sama ng loob. Ikaw pa rin ang naghahari sa buhay mo, hindi ang Diyos. Kaya sa oras na ito, gusto lang sabihin ng Diyos sa atin na gaya niya na nagmahal sa atin ng walang kondisyon. Dapat ganun din tayo magmahal sa ating buhay, wala rin kondisyon. At mangyayari lang yun kapag natupad ang pangako ng Diyos sa atin. Ang pangako niya sa ating mga ninuno na pagdating ng panahon, isusulat niya sa ating mga puso ang John 14:15. If you love me, you must obey my commandments. Kasi kapag sa atin, ang banal na Espiritu ang bunga yan, Galatians 5:22, kanina, pag-ibig. Amen? At masusulat yun sa iyong puso, hindi mo na kailangan pang turuan ka pa kung sino yung dapat mong tulungan, kung sino yung dapat mong pahalagahan, kung sino yung dapat mong alalahanin, at kung sino yung dapat mong higit sa lahat sambahin sa buhay mo. Sapagkat kung saan ang gagawin ng banal na Espiritu sa iyong buhay, ang mga bagay na kailangan hindi natin kayang gawin. Pero kung tayo pa rin ang gumagawa ng mga bagay na gusto natin gawin na palagay natin tama, ang tawag doon, pamumuhay sa kautusan. Pamumuhay, ginagamit ang mabuting gamit ang ating lakas, kakayahan, karunungan, at kailanman hindi natin yun magagawa. Ang susi, humble sa Diyos, hilingin natin sa Ama na tuparin ang pangako sa atin ay ipadala ang banal na Espiritu upang sa ating buhay maghari. At tayo naman magdesisyon na patirahin ito sa ating puso upang nang sa ganon makapaghari siya o ang ating Panginoon sa ating buhay bilang ulo at tayo'y parte ng katawan. Iglesia. Pamumuhay bilang ulo si Kristo tayong katawan, Ecclesia ng Diyos o pagiging born again o pinanganak na muli sa Espiritu. Sabi ng John chapter 3 verse 7, kayong lahat ay kailangang ipanganak muli. Amen? Kaya sabihin natin yan sa ating mga buhay, sa karagdagang paalala, patuloy tayong magbulay-bulay ng kanyang salita kasabay ng hiling, Lord, tulungan mo ako maunawaan ko ang lahat ng iyong salita at matupad ang iyong pangako sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo manalangin. Okay. Lord, salamat po sa umagang ito, sa iyong mga salita na amin ang pagbulay-bulay. Nawa, Lord, alam ko, bilang iyong tagapagsalita, Panginoon, alam ko, sa mga nakikinig, Panginoon, hindi pa lubusang malinaw ang mga bagay na ito sa sobrang bilis ng aming pagtutur. Pero Lord, ako yung maasa. Darating ang panahon, Panginoon, bibigyan mo kami sapat na pagkakataong alamin pa ang mga dapat naming malaman. At Lord, bubuksan mo ang aming mga puso at isip upang higit namin malaman pa ang hiwaga ng iyong pag-ibig, Panginoon, na binigay mo sa amin upang aming itong mapakinabangan pagdating ng panahon. Purihin ka at salamat sa iyong mga paalala, pangangaral,
purihin ka sa agape love na ibinigay sa iyo lahat ng parangal at papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. To God be the glory. At kung may katanungan tayo next week, okay? Sabihin nyo lang, next week, pwede kayo mag-iwan ng sulat. Pastor, ano ba yung ibig sabihin nito? Tatanggapin ko yun. Pag-aaralan natin next week, sasagutin natin kasi wala tayong oras. Kaya ba, tanghaliin tayo. Okay? Ngayon naman, pwede na tayo mag-CR. At pagkatapos natin mag-CR, pwede po tayo mag-impisa sa ating pagpupuri sa ating Panginoong Jesus. Kaya, salamat sa Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos. Yan. Kaya tawagan ko na rin yung mga musician. Sige, pwede na rin tayong mag-konting practice. So, kung kaya pa, habang nagsisiyar yung iba. Pakihanda na din yung mga gamit ng mga tutugtog. Si Brother Allen, si Kian at si Niron. Yan yung PowerPoint. Kaya pa ba ito, Ron? Ilagay? Reload ka. Ano lang yung 20.